Isipin mo to, bago dumating ang mga Duterte sa buhay mo, hindi ba't malinaw naman sa'yo kung ano ang tama at mali? Di ba dati, alam mo namang mali ang pumatay ng tao. Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. Mali ang bastusin ng Diyos. Mali ang lumabag sa batas. Mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Mali ang kumampi sa dayuhan laban sa sariling bayan. Alam ko na dati obvious sa'yo yan. Pero ano ang nangyari nung dumating si Duterte sa buhay mo? Unti-unti mong ginajustify sa sarili mo na ang mali pwede maging tama. Biglang pwede nang pumatay ng tao, basta adik. Pwede nang mambastos ng babae, basta ang presidente ang kumawa at joke lang yon. Pwede nang tawaging stupid si God. Eto talaga, hindi ko alam paano nyo ginajustify sa sarili nyo. Pero ayun, tama na din sa'yo yan. Pwede nang labagin ng batas dahil hindi naman importante ang mga right to due process, right to privacy, right to travel, at iba pang mga right na yan. Pwede nang mag-death threat, basta kalaban ng pinagbabantaan. Pwede nang ipamigay ang teritoryo ng bansa kasi di naman natin kayang ipaglaban. Pero hindi dyan nagtatapos ang metamorphosis mo. Yung dating mga bagay na mali, ngayon kinahangaan mo na. Ang mga mali, nagiging virtue na para sa'yo. Ang pumapatay, matapang. Ang nambabastos ng babae, macho. Ang walang galang sa Diyos, honest. Ang lumalabag sa batas, madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan, praktikal. Look at yourself in the mirror. This is the person you have become. Simula nang dumating si Duterte sa buhay mo, tinapon mo na ang prinsipyo mo sa basurahan. Sobrang eksakto po nung sinabi ni Attorney Carlo Ibanez. By the way, kay Attorney Carlo Ibanez po tong video na to. Pwede nyo po siyang i-follow sa kanyang mga platform. Ito po yung nakita kong platform niya. No? Maganda po siyang magpaliwanag, short, simple, at madali pong maintindihan. Sobrang eksakto po at agree po ako sa sinabi niya patungkol po sa naging behavior at naging character po ng maraming Pilipino nung naging presidente si Duterte. Yung tama, naging mali, at yung mga mali, nagmukhang tama. Yung mga disente, kinamuhian, yung mga bastos, pinalakpakan, inadmire. Mag-focus po tayo sa kabastusan. Dumami po ang naging palamura, naging bastos, at naging lapastangan sa social media. Yung pinaka-recent po, no, yung issue kay Ann Curtis at kay Congressman Suntay, ang dami pong DDS ang nagtatanggol kay Suntay. At binabati ko si Ann Curtis. Si Ann Curtis pa ang masama para sa kanila, at ang kanilang pinagtatanggol ay si Suntay. Talagang nabaliktad na po. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito po si Sasargando Sasot, mga kababayan. Sabi niya, babala sa mga lalaki, bago pag nasaan si Ann Curtis, dapat may bayad siya at may permission niya. Imagine, yan po si Sasargando Sasot ay isang DDS. Isang DDS na sa pagkakaalam ko po ay trans woman or transgender na, in my opinion, kapag transgender gusto mo itrato ka bilang babae. Paano mo nagagawang gustuhin maging babae but at the same time, yung mga post mo, in my opinion, ay pambabastos po sa isang babae kay Ann Curtis. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan na ba talaga sila kalala? Dahil lamang kaalyado ni Sara Duterte or tagapagtanggol ni Sara Duterte, si Suntay, ngayon ang binabanata nila at binabatikos nila ay yung naging biktima ng pambabastos ni Suntay, si Ann Curtis. Talaga lang, mga DDS, bakit kayo umabot sa ganyang uri or level ng behavior or character? Hindi katanggap-tanggap. Sobrang disgusting. Ang hirap niyong maging kaibigan, mga kababayan. Hindi ko po kakayanin magkaroon ng kaibigang DDS na ganyan po ang ugali. Na, alam mo yon, walang respeto sa kababaihan, walang respeto sa kapwa. Kasi ang mali dito, Congressman si Suntay, public servant, at isinapubliko niya. Sinabi niya sa publiko yung maduming pag-iisip niya or imagination niya kay Ann Curtis, mga kababayan. At itong mga DDS na to, todo tanggol kasi nga naman, tagapagtanggol ni Sara Duterte sa Suntay. Sa bagay, ano pong aasahan natin sa mga DDS na yan? Yung poon nga nila na nakakulong ngayon sa ICC nung pinagnasaan yung rape victim sa Davao City na Australiana, na G-rape victim, no? Nagpalakpakan pa at nagtawanan pa yung mga yan. Walang konsensya. Bastos. Karamihan sa mga DDS, sinungaling, bastos, walang konsensya, walang modo. Kaya ewan ko hanggang ngayon, hindi pa rin nila nare-realize na yung resulta ng kabastusan nila at kawalang hiyaan nila sa kapwa nila, ang nangyayari sa mga poon na ina-idolize nila ay nakakaharma. Nakukulong, nakakasuhan,
Dalawa sa bastos na idol nila, nakakulong na ngayon, pero sila hindi pa rin tumitigil ang kanilang kabastusan at maduming ugali sa social media. Siguro hindi na nila ito marirealize at hindi na sila magbabago. Ganyan na sila. Talagang isinabuhay na nila at ginaya na nila ang kanilang poon na bastos sa babae, walang respeto. At walang respeto sa due process, sa karapatang pantao. Talagang kaya sabi nung isang abogado dun sa ICC, di ba? Abogado yata ito ng mga biktima. Parang naging clone na sila ni Duterte, mga kababayan. Wala na po tayong maaasahan sa kanila. Kayo mga kababayan, yung mga pinakita kong pong post ni Sasargando Saksot na isang DDS, ano pong opinion nyo dyan? Para po sa akin, napakadumi, napakabastos, at talagang wala pong respeto sa babae. Naturingang ipinagdidiwang pa naman natin ang Women's Month ngayon, International Women's Month, if I'm not mistaken. Tapos, gusto pa niya maging trans woman, hindi po ba? Or maging babae. Tapos, ganyan siya sa isang babae. Ewan, hindi ko na alam po kung anong adjective ang gagamitin ko. Yun lang mga kababayan, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung mga ganyang ugali. Wala pong kahinatnan yan, yung puro puot, puro paghihigante at galit sa puso at kabastusan at kasinungalingan. Tignan niyo yung kampo nila, miserable. Pag po natin gayahin, tayo po'y magtulungan para sa bansa natin at tayo po'y mag-unawaan at magpakumbaba, wag pong magbastusan. At wag po tayong mag-away-away. Pagdating sa bansa natin, magtulungan tayo. Wag po nating i-idolize or maging panatiko tayo sa mga politiko dahil baka po tayo maging bastos din. Dahil kapag baka naging bastos sila ay imbis na sawayin natin, i-call out, gayahin lang natin at ipagtanggol kasi panatiko na. Wag po tayong ganun mga kababayan. Mas maging mabuting Pilipino tayo at maging mabuti sa kapwa, huwag makipagbastusan at higit sa lahat pumili ng tamang kandidato na iluluklok natin sa 2028. Salamat po sa panonood.